kalangitan, magalak sa kalupaan. Narito ang iyong mahal, darating upang tulungan ng mga duka ng hirap. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Kasama po ni Santo Padre Pio, atin pong hilingin ang pamamagitan ni Santa Lucia, isang dalaga at martir, upang pagalingin ang lahat ng mga may karamdaman. Pagalingin ng Diyos ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung may mga sakit sa kanilang mata. Yung nalalabo ang paningin, may mga glaucoma, may cataract, at iba pang sakit sa mata. Pwedeng mata natin physically, pero pwede rin ang may sakit ay mata ng ating pananampalataya. Lahat sila ay ating ipagdasal, ganon din yung may iba pang mga karamdaman, at kasama nating ipinagdadasal ang kapayapaan ng kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay, lalo na po ni Monsignor Emiterio Chavez na ngayon ay death anniversary. Ganon din po ng kaluluwa ni Mrs. Rose Natanuan dyan po sa Talisay, Batangas. At para din po sa kaarawan ni Father Armando Panganiban, pari ng Archdiocese ng Lipa at Cura Parroco ng Lubo, Batangas. At sacerdotal anniversary ni Father Junjun Ramos, isa rin pong pari ng Archdiocese na assign naman sa Calatagan, Batangas. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga nagpamisa ngayong oras na ito, simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng mga ito, lalo na sa pagtanggi natin na maging saksi sa ating pananampalataya. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Luciang Dalaga at Martir ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapakanan niya sa kalangitan ay siya ring aming makitang para sa amin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay nagpapabagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay, siya nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Ang ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuay. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Panginooy nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasaanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ako po ay naniniwala at siguro ay ganun din ang marami sa inyo
na may mga bagay sa buhay natin na hindi natin kailangang i-push. Di po ba? May mga bagay na kailangan lang ay it just has to flow. Halimbawa, relationship. Pag nakikipag-ugnayan tayo sa ibang tao, mas maganda yung genuine, hindi hinog sa pilit. Kasi pagka ipinush natin ang isang relasyon or isang relationship o isang relasyon na hindi naman handa pareho ang isa't isa, nasasayang ang pagkakataon. Meron kasing ganyan. Kahit may mga signs na hindi pwede, kahit may mga nakikitang off signs, pilit na ipinupush ang mga bagay-bagay na talaga namang sa simula pa ay hindi na pwede. Negosyo. Pagbubukas ng isang negosyo. Minsan, may mga palatandaan na hindi pa panahon. Pero dahil sa inyong kagustuhan o dahil sa kagustuhan ng mga nakapaligid sa inyo, pinilit niyong magbukas ng isang komersyo na hindi naman kayo handa emotionally, spiritually, and professionally. Sapagkat kung kayo magbubukas ng isang komersyo, na wala naman doon ang inyong puso at isip, at ang nasa sa isip nyo lang ay baka kumita ng pera ng malaki, mahirap pasukin ng isang bagay na hindi kayo handa. Career. Minsan, hindi naman qualified, hindi naman talaga karapat-dapat, dinadaan sa regalo, sa pakikisama, sa publicity, sa marketing para ma-promote o makuha ang posisyon na hindi naman talaga para sa inyo. Push ang tawag dyan. Pero kung ako po'y naniniwala na may mga bagay na hindi talaga dapat i-push sapagkat if it is meant for you, it is meant for you. If it is your destiny, it is your destiny. May mga bagay din po na dapat i-push at hindi natin dapat hintayin ang tamang pagkakataon dahil sa dalawang bagay. Number 1, dahil sa tumatawag sa atin. At pangalawa, dahil sa ating kabutihan. Ngayong umagang ito, mga kapatid, narinig natin sa ating mabuting balita ang paanyaya ng ating Panginoong Hesus, ang pagtawag ng ating Panginoong Hesus na lumapit tayo sa Kanya na lahat na napapagod. Sino sa inyo ang hindi nakaranas ng pagod sa buhay? Lahat tayo nakakaranas niyan. Burnout ang tawag ng iba, crisis ang tawag ng iba. Ang iba pagod nang umintindi sa kanilang mga kasama sa pamilya. Ang iba pagod na at handa nang mag-give up sa isang relasyon na wala namang patutunguhan. Ang iba pagod na sa masamang ugali ng mga kasama sa bahay o kasama sa trabaho. Itong mga bagay na ito kapag nararanasan natin bilang Kristiyano, kailangan nating i-push ang paglapit sa Panginoon. Hindi ko sinasabing ang paglapit dun sa mga taong kinaiinisan ninyo. Kasi kung minsan, lalong nagka-clash kapag ipinush ninyo. Ang paglapit sa Panginoon, bakit? Para kayo'y makapagpahinga, makapag-isip-isip, makapag-nilay-nilay, makapag-discern, para hindi kayo magkasala. Kaya mahalaga ang paanyaya ng ating Panginoong Hesus. Dalawang bagay, makapagpahinga at huwag magkasala. Bakit mahalaga itong dalawang ito?
Kasi pag tayo ay pagod, kapag ka tayo ay puno ng sama ng loob ang kalooban, bilang tao, lumalabas ang ating kahinaan. At kung minsan dahil dito, nagiging daan yan ng ating mga kasalanan. Naninigaw tayo, nagagali tayo, nanghuhusga tayo ng ating kapwa. Na nagpapadagdag, saan? Sa mga negatibong karanasan natin sa buhay. Alam nyo, pagka ang laman ng ating puso at isip ay puro negative, kapag ka ang laman ng buhay natin ay puro pangit, what do you expect to come out of you? Ay di pangit din. Kasi pagod na kayo, hirap na kayo. At pag hindi ninyo ipinush na lumapit sa Panginoon upang makapagpahinga at nang huwag kayong magkasala, ay talagang you will go down the drain. Either gumib up kayo, ma-depress kayo, mawalan ng pag-asa, and you give up life. Or, lumapit sa Panginoon, humingi ng kanyang tulong para bigyan tayo ng lakas na maunawaan ang mahirap unawain sa ating paligid at huwag tayong magkasala upang maibalik ang saya at kapayapaan sa ating kalooban. Ito mga kapatid ang dapat nating i-push sa ating buhay. Things that will enlarge ourselves, things that will make us good or better, not only as a person, but as a Christian, as a baptized person. Ito mga kapatid ang mga bagay na dapat nating i-push sa ating buhay dahil sa ating kabutihan at kabanalan. Yan ang paanyaya ng ating mabuting balita. Tama na bilang tao, may mga bagay na hindi natin dapat i-push at antayin natin ang tamang panahon dahil may tamang panahon sa bawat pagkakataon at may tamang pagkakataon sa bawat panahon. Pero kung ang pinag-uusapan ay ang ating kabutihan at ang ating kabanalan, ito ay mga bagay na hindi natin dapat antayin lang. Ito ay mga bagay na dapat nating i-push sa ating buhay upang tayo'y makatugon sa panawagan bilang binyagan. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tunay na paunlarin ang poon ng buhay natin, ang halamang nakatanim sa bukid natin, lupain ay magbubunga at anihin. Tunay na paunlarin ang poon ng buhay natin, ang halamang nakatanim sa bukid natin, lupain ay magbubunga at aanihin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahandog, tanda ng pagpapakumbabang paglilingkod. Ngayon, ang dalagang si Santa Lucia ay ginugunita, pakundangan sa aming paghahain, pag-alabin mo kami ng pag-ibig sa pagharap namin sa iyo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Lucia ay parangalan. Sa iyo'y kapanalig naming siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, mga dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayo lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kami sa iyong pagbalik. Gabi at araw kami nananabik. Pinapinangsala ang dusa at sakit, Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Halina, O Jesus, na mananako ang iyong bayan, palayain mong lubos. Inaasam namin ang iyong pagdating, ang paghahari mo'y aming hinihintay. Jesus, hangad namin liwanag mong tunay, na siya naming tanglaw sa landas ng buhay. Halina, O Jesus, na mananako ang iyong bayang, palayain mong lubos. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Naghihintay kami sa iyo poon sa pagbalik mo. Nananabik kami sa iyo, o aming manlulubos. Jesus, hinihintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita magpakailanman. Pagpanghi mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ihanda ang daraanan ng aming malulubos. Jesus, hinihintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo ay dumadalangin sa paggunita namin kay Santa Lucia
ay magkamit nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, kalusugan ng katawan, katiwasayan ng kalooban, at kalwalhatian sa iyong piliing kailanman, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo mo amin ibinibilin, kayo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store at iba pang lugar dito sa pambansang dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo mula December 16 hanggang 24 ay sa ika-4.30 ng madaling araw at ang simbang gabi mula December 15 hanggang 23 ay sa ika-5 ng hapon, maliban sa December 17, araw ng linggo. Ito ay sa ika-6 ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating mga FB page. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa paghayo ng bawat isa, ipahayag ang mabuting balita. Si Jesus ay muling magbabalik, maganda ng may pananabik.